Una sa lahat, News 5 exclusive. Driver na nagpapagas sa Bacoor, Cavite, binigyan na ng discount, abay nilakit pa. Tinulak at sinakal niya ang isang gasoline girl. Nagbanta pa raw siyang papatay niya ang babaeng attendant. Ang ugat ng pagwawala ng motoristang yan, alamin maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Mga hakbang ng pamahalaan para paupayan ang epekto ng pagsilit ng presyo ng langis inilatag ni Pangulong Marcos. Pilipinas makikipag-usap sa Iran para ligtas na makadaan ang ating mga oil tanker sa bantay saradong Strait of Hormuz. PUB driver sa buong bansa, target pasweldoin ng gobyerno simula April 15. Mga biyahero sa mga terminal at airport naghahabol makauwi para sa Semana Santa. Pero sa Baguio, matumal ang dating ng mga turista. Alalay po sa paglabas mga kapatid, damang init sa Bira, Catanduanes, umabot ng 47 degrees Celsius. At sa ating pabaong pampagood night, ang amang daig pa ang nanalo sa loto matapos isuot ang mga medalya ng kanyang anak. Ipatutupad na raw sa lalong madaling panahon ni Pangulong Bongbong Marcos ang 50 pesos na price cap sa mga imported na bigas. Sa gitna po yan ang pagsilit ng mga bilihin dulot ng mahal na petrolyo. Muli namang isinusulong ng ilang kongresista ang pagkakaroon muli ng bayanihan law pero hindi na raw ayuda ang pinaka-focus nito. Narito ang aking report. Agad na kami Isa-isang nilatag ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga hakbang ng gobyerno para pahupain ang epekto ng pagsirit ng presyo ng petrolyo. Una na dyan, ang pagpapatupad ng price cap o limitadong presyo sa imported na bigas. nagrekomenda ng National Price Coordinating Council na price cap na 50 pesos bawat kilo sa imported na well-milled rice. At ilalabas natin ang executive order para maipatupad na ito sa lalong madaling panahon. Pinalawak din ang pagbebenta ng 20 pesos na bigas kada kilo sa higit 167 rice centers sa bansa. Kabilang din sa mga binabantayan ang presyo ng iba pang pagkain gaya ng delata, noodles at pasta. Pero gaya ng sabi noon ni PBBM, Patuloy tayong nakikipag-usap sa manufacturer at retailer na hindi sila magtaas muna ng presyo hanggang sa susunod na buwan. sa usapin naman ng langis, tinatayang tatagal pa raw ng 51 days ang supply ng Pilipinas. Muli ring ibinida ng Pangulo ang higit 1 milyong bariles ng langis na order ng pamahalaan. 900,000 na bariles dito ang dadating sa Abril. Tuloy-tuloy din ang pamimigay ng ayuda at fuel subsidy sa mga magsasaka, maing-isda at transport sector. Samantala, bumuo na ng Agri-Agra Crisis Committee si Senator Kiko Pangilinan kasama ang Department of Agriculture at Department of Agrarian Reform para bantayan ang supply ng pagkain at tulungan ng mga magsasaka at maing-isda. Pero aminado si Pangilinan na dahil sa mahal na krudo, magmamahal din ang pataba, feeds at transport. Ibig sabihin, posibleng magmahal din ang pagkain. Kaya suportado niya ang panukalang supplemental budget na nauna nang inihain ni Senator Risa Hontiveros na nagkakahalaga ng 52 billion pesos. Paano masusuportahan ang ating food producers? Paano masusuportahan yung magsasaka, mangingisda, jeepney driver, at iba pang sektor na apektado dahil nga dito. Sa pamamagitan ng dagdag na budget ay magagawa natin yan. Nananawagan naman Senator Bam Aquino ng price freeze, hindi lang sa basic goods, kundi pati sa diesel at gasolina kapag may state of national emergency. Habang si Senador Amy Marcos, iminungkahing itigil muna ang paniningil kapag may utang sa SSS, GSIS, Pag-ibig at PhilHealth. Huwag daw munang kaltasan ang sahod para makasabay sa taas presyo. Suportado yan ni Senator Joel Villanueva, pero meron daw dapat malinaw na guidelines. Muli namang isinusulong sa Kamara ang panibagong Bayanihan Law. Sakop ng panukalang Bayanihan 3 ang pagpupondo sa ayuda programs para sa low-income households gaya noong COVID-19 pandemic. Pero hindi na raw ayuda ang focus nito. Ayuda is just going to be a small portion of the legislation that Speaker Boji wants. What he wants is a comprehensive way to address this so that the country is more resilient pagdating sa krisis, pagdating sa langis. Sa April 8, pag-uusapan ng 13 House Committees ang panukala.
Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang DFA na makipag-usap sa Iran para ligtas makadaan ang mga barko ng Pilipinas sa Strait of Hormuz. Yan ay para matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng langis ng bansa sa gitna po ng gera sa gitnang silangan. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Ipinupursige ng Malacanang ang pagkakaroon ng high-level meeting sa pagitan ng Pilipinas at Iran para ligtas na makadaan ang ating mga barko sa Strait of Hormuz. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, inatasan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Foreign Affairs na makipag-ugnayan sa Iran. Nauna nang nanawagan si Senador Sherwin Gatchalian sa Executive Department na itulak ang isang high-level talk sa Iran para makadaan ang Philippine-bound oil vessel sa Strait of Hormuz. Malaking bulto kasi ng langis sa Pilipinas ang inaangkat mula sa Middle East, habang higit 20% ng global oil supply ang dumadaan sa Strait of Hormuz. At yan po ay ipinag-utos na po ng Pangulo kay Secretary Tez Lazaro at ayon po kay Secretary Tez Lazaro ng DFA, makikipag-usap po siya sa ambassador ng Iran. Most probably po ay tomorrow, kung hindi man po magkakaroon ng schedule tomorrow, by next week po. Umaasa ang palasyo na papayag ang Iran sa hiling ng Pilipinas, lalo't maganda naman daw ang relasyon ng dalawang bansa. Katunayan, pang-apat ang Iran sa mga top importer ng saging galing sa ating bansa. At nung nakaraang taon, tumaas ng 81% ang banana imports kumpara sa 2024. Habang hinihintayan, nakaabang na ang Department of Energy sa paparating na 900,000 barrels ng langis pagpasok ng Abril. Manggagaling ito mula sa mga bansang Malaysia, Singapore, India at Oman. Dahil dito, napalawig ng halos 50 araw ang itatagal ng oil supply ng Pilipinas. We are assured now, but the future of the oil industry is not within our control. Aminado naman ng Malacanang, mahirap pigilan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin lalo't hindi natin alam kung kailan matatapos ang gulo sa Middle East. Pero tiniyak ng Department of Trade and Industry ang commitment ng manufacturers na walang tataas na presyo ng basic commodities hanggang April 16. Lingguhan daw ang magiging pag-uusap ng DTI at mga negosyante matapos ang April 16 para malaman kung ano ang posibleng maging galaw sa presyo. Pero lahat po ng pwedeng gawin ng ahensya ng gobyerno ay gagawin po para po hindi maging mahirap na pasanin ito sa ating mga kababayan. Sa ngayon, umaapela ng pagkakaisa at pagtutulungan ang pamahalaan sa publiko. So as a country, this is our major appeal to our fellow Filipinos that we support each other, sama-sama tayo, and let's try to be as magtipid tayo sa electricity and fuel para po hindi po affected po yung ekonomiya natin. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. We are the Kalimus TV. Maagang bumiyahe ang ilang nating kapatid para iwas siksikan sa Holy Week Rush sa NAIA. Dinagdagan na ang mga personal dahil sa inaasahang dagsa ng mga pasahero. At live mula sa NAIA Terminal 3, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, oras na ba? 10:30 na. Marami pa mga pasahero dyan? Mayan, tuloy-tuloy nga yung dating ng mga pasahero dito sa NAIA Terminal 3 ngayong gabi ng Martes Santo. Kung ang ilan ay aalis para magbakasyon, meron namang natapat yung kanilang flight ngayong Semana Santa para magtrabaho abroad. Ngayong gabi ang biyahe pa South Korea ng pamilya ni Oscar. First international flight nila ng kanyang asawa at anak na isinabay sa bakasyon ngayong Semana Santa. Dahil may kasamang bata, naglaan sila ng 8 oras bago ang mismong flight para less hassle sa terminal. Hindi kami ba kasi may bata pa kami kasama. Kaya maaga kami pumunta para maka-check-in agad ba. Kung karamihan bakasyon ang goal ngayong Semana Santa, may ilan namang OFW na inihatid ng mga kaanak. Para sa seafarer na si Wilfredo, dagdag pampalakas ng loob ang mahihatid ng pamilya. Di niya maiwasang matakot sa sitwasyon sa Middle East. Gayong sa Dubai ang layover niya bago lumipad pa Mexico. Oo, may agam-agam pero kung pwede lang hindi na sana umalis ng Pilipinas para sa pamilya, ay kaso kailangan. Ayun ang naging trabaho ko na simula pa una hanggang ngayon. So tatanggapin ko na lang at kahit na risk, dasal na lang. Inihatid din ng pamilya si Jeric na empleyado ng isang automotive company sa Qatar. Dapat daw kahapon ng flight niya pero nausog ito ngayong araw. Maraming tao pero smooth naman yung process nung check-in, yung
yung pagkuha ng boarding pass, lahat. Okay naman, di naman siya ganun tumagal. Ayon sa Department of Transportation, aabot sa 150,000 passengers ang inaasahan kada araw sa NAIA terminals ngayong Semana Santa. Ang projection na yan, mas mataas kung ikukumpara sa 147,000 noong nakaraang taon. Sa kabuuan, nasa 1.35 million ang inaasahang bilang ng mga babiyahe sa NAIA ngayong Semana Santa mula March 28 hanggang April 5. Kaya naman dinagdagan na ang mga personnel sa mga terminal para umalalay sa mga babiyahe. May andun sa mga kapatid natin na ang biyahe ay mamaya pang madaling araw na less likely yung traffic, mas mainam pa rin na maglaan ng 3 o 4 na oras bago ang inyong flight. Hindi ka man maipit sa traffic, hindi mo rin kasi matatansya yung bulto naman ng mga pasahero pagdating dito sa terminal. Balik sa'yo. Alright, maraming salamat sa iyo, Dave Abuel. Dahil sa taas presyo sa petrolyo, tinatayang mas mababa ang bilang ng mga motoristang babiyahe ng North Luzon Expressway ngayong Holy Week break kumpara sa mga nagdaang taon. Sa kabila po nito, naghahanda pa rin ang pamunuan ng NLEX para sa mga biyaheng Semana Santa. Nasa frontline na balitang yan, Gio Robles. 1:30 ng madaling araw kanina nang lumuwas patungong Metro Manila mula Santa Elena sa Camarines Norte si Ramuel Delaire kasama ang kaibigan. Naabutan namin siya kanina sa NLEX matapos ang higit 13 oras na pagmamaneho. Pero hindi pa tapos ang biyahe ni Ramuel dahil didiretso pa sila patungong Hagonoy sa Bulacan para sa Semana Santa. Anya, parang penitensya sa kanila ang mataas na presyo ng gasolina. 6,000 pesos daw kasi ang nagastos niya sa kabila nito. Wala kailangan talaga. Walang magagawa. Kaya kunting lang, tipid-tipid. Huwag masyadong tapak sa silinyador. Sobrang pinitensya sa aming mga motorista. Ayon kay NLEX spokesperson Robin Ignacio, posibleng pumalo sa 360,000 ang bilang ng mga sasakyan sa NLEX ngayong Semana Santa. Mas mababa kumpara sa 493,000 noong nakaraang taon. Talagang right after nung biglang taas ng presyo ng fuels po natin, bumababa na rin po kasi yung dumadaan ng expressways natin ngayon. Talagang nakita natin na meron na rin pagbaba, siguro around 5 to 8% yung pagbaba ng volume po natin. Pero kahit bumaba ang bilang na yan, hindi pa rin daw nagpapakampante ang pamunuan ng NLEX. Humigit kumulang 1,500 personnel ang dinagdag sa NLEX at SCTEX simula pa noong March 27. Kasabay niyan, sinuspindi na rin ang lahat ng roadworks at repairs na magtatagal hanggang April 6, Easter Monday. Ayon kay Ignacio, activated na muli ang biyaheng Arangkada Motor Assistance Program ng NLEX na may libreng towing service. May mga mekaniko rin sa lahat ng gasolinahan na 24/7 naka-standby. Para sa mga electric vehicles naman, merong charging stations sa mga piling gasolinahan sa NLEX. Isa sa mga sumaglit muna para mag-charge ang motoristang si Ian. Halos 400 pesos lang ang nagastos niya sa pag-charge. Bali, ang na-charge ko po ngayon is 86%. Ang total cost niya po is 330 pesos po. Kasi po, isipin mo, kung yung pickup ko ang dala ko, baka around mga 1,000 to 1,500 pang nagastos ko. Pagdating ko po sa amin, may matitira pa dyan, mga almost 80 kilometers pa ng range matitira. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. May ilang kumpanya pa rin ng bus sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ang hindi maawat sa painingil ng mas mahal na pasahe. Yan ay sa kabila ng 8 kumpanyang pinagpapaliwanag na ng LTFRB dahil sa illegal fare hike. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Sunod-sunod ang pagdating ng mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Mas maraming pasahero ngayong Semana Santa kumpara noong nakaraang taon. Base sa datos ng pamunuan, umabot sa mahigit 191,000 ang dumating na pasahero kahapon. Kumpara yan sa halos 175,000 passengers noong nagdaang Lunes Santo. Mas maraming may sasakyang mas piniling mamasahe na lang pauwi ng Semana Santa. Tingin natin, in the past nakita natin talaga, ang nagdadrive ng passenger number natin ay yung taas ng presyo ng produktong petrolyo. Nakikita natin yung mga dati nagko-commute, yung mga dati nagdadala ng kanilang mga pribadong sasakyan patungo sa kanilang mga destination, ngayon nagko-commute na lang kasi ang laki ng diferensya.
Pero nadagdagan pa ang iniisip ng mga piniling mag-commute dahil nagmahal naman ang pasahe ng mga bus. Kumusta ang pagkuha ng ticket? Gaano kahirap kumuha ng ticket? Mabilis lang naman, kaso lang mahal. Dating 2.2, ngayon 2.9. Anak kong umuwi noong January, 1.3. 1.3. Ngayon 1.6. Maintindihan ko naman kasi tumaas yung gasolina. Naintindihan ko naman. Importante makauwi ng sip doon. Nagtaas ng pasahe ang ilang bus company kahit pa ipinatigil ng Malacanang ang pagpapatupad ng aprobado ng fare hike. Ang nahainan ng LTFRB ng show cause order dahil sa iligal na taas pasahe. Sa ngayon, naibalik na raw sa dating presyo ang sinitang pasahe. Pinagpapaliwanag po namin sila bakit hindi po dapat masuspinde, makansela o ma-revoke ang kanilang mga prangkisa because of overcharging po. Bukod sa show cause ay kinausap din natin sila na wag po silang magtaas ng pamasahe dahil hindi po yan naaayon sa batas at sa rules and regulations ng LTFRB. Ayon sa PTEX Management, kung makakakuha ulit sila ng report mula sa mga pasahero, ipagbibigay alam nila ito sa LTFRB. Maaaring pagmultahin ng hindi bababa sa 5,000 piso o kanselahin ang prangkisa ng mga mapapatunayang lumabag. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Pinag-aralang pasweldoin ng pamahalaan ng mga driver ng mga pampublikong sasakyan para po sa discounted o libreng sakay sa buong bansa. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. Parehong apektado ng sumisipang presyo ng petrolyo ang maraming commuter at mga tsuper. Ang isa sa mga nakikitang paraan ng pamahalaan para tulungan ang dalawang sektor, ang Service Contracting Program sa mga tsuper. Sa ilalim niyan, ang gobyerno ang magpapasweldo sa mga driver na kasama sa programa. Kung matuloy yan, makakapagbigay ng diskwento ang mga tsuper o kaya ay libre ng pamasahe na sasagutin ng gobyerno. Posibleng sa April 15, simula ng pagpapatupad ng nasabing programa. Itong service contracting, ang kagandahan po dito, ang makikinabang po dito hindi lang po yung tsuper, hindi lang po yung operator, pero yung pati yung mga commuters. Kasi mismong gobyerno na po ang magbabayad. Ayon sa DOTR, may nakalaan silang 1 billion pesos para sa service contracting program. Kasi ang objective namin ngayon is paano ba ito pabain, pa-stretch the amount of the money. Kung saan mga areas targeted, approach po tayo dapat dito, very tactical and scientific. Kasi 1 billion alone, nationwide, baka it will last us only mga 5 days. Kapag gusto natin kunin lahat ng ruta. Pabor naman ang ilang jeepney driver na pumasok sa nasabing programa. May babayad nila sa amin na project nila na yung tamang kikitain din namin, hindi kami malulugi, okay naman yun. Kung ganito kataas ang, ang krudo, ano na rin kami sa ganun. Papasok na rin kami sa ganun. Fixed rate, mas maganda rin yan, fixed rate. Kaysa doon sa ayuda. Ang mga commuter naman, pabor din sa libreng sakay. Basta't hindi raw malulugi ang mga driver. Pero mas maganda raw kung maibsan ang tumataas na presyo ng langis. Yung the best para kita mo naman kami, ang mas apektado talaga yung mga driver kasi sobrang taas ng diesel Okay, sana bumaba na lang sana yung gasolina. Yun ang pinaka-the best. Para lahat bumaba. Pati yung mga gas. Kasi siyempre nagluluto kami. Paano ibang mga naghanap buhay? Dahil limitado ang budget, pag-aaralan daw ng DOTR kung pwedeng magkaroon ng hybrid setup kung saan dedepende sa lugar at ruta kung diskwento o libreng sakay ang ipatutupad. It can be hybrid. Pwede naman po. Pipili kami ng mga lugar na pwedeng net service contracting. Pipili kami ng lugar na gross service contracting. Basta ang layunin po namin, ang end goal, is always na ang makinabang yung mas nakakarami. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Kumonti ang mga turista sa Baguio City ngayong Semana Santa dahil sa mataas na presyo ng petrolyo. Apektado rin tuloy ang negosyo sa City of Pines. At live mula sa Baguio City, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyo. Ian, kamusta ngayon dyan sa Burnham Park? Men, alam mo, mula umaga pa nandito na tayo sa Baguio City at sa pag-iikot-ikot nga natin, kapansin-pansin talaga yung pagkonti ng mga turista na dumadayo ngayon. At ang pangunahing dahilan dyan, syempre, yung pagtaas ng presyo ng diesel at mga produktong petrolyo. Isa sa pinakadinarayo ng mga turista tuwing Semana Santa ay ang Baguio City.
binansag ang City of Pines. Habol ng mga tao ang malamig na klima ng lungsod. Pero ngayon, kapansin-pansing maluwag ang daloy ng trapiko sa Cannon Road papuntang Baguio. Maluwag din ang Burnham Park ngayon. At kahit nightlife na, tila kakaunti pa rin ang mga turista. Tuwing papalapit ang Semana Santa noong mga nakaraang taon, kadalasan daw dagsana yung mga tao at pamilya na nagpupunta rito, sumasakay ng go-kart at nag-enjoy nung kanilang bakasyon. Pero ngayon daw, aminado yung mga negosyante rito na matumal ang benta dahil sa kakaunti lamang yung mga turista. Kaya inaasahan nila magdadagsaan pa rin at magkakaroon pa rin ng peak yung tourist attraction dito sa darating na Sabado at Linggo. Ang pamilya ni Sydney, ikinagulat na kakaunti lang ang mga tao ngayon. Pansin ko po parang this is my second time around and the people, it's more or less not like nung mga first few punta pa po namin because maybe pagtaas nga rin po ng price ng gas and it's really expensive. Sina Vivian naman, gumamit ng electric vehicle o EV sa pagbiyahe mula Manila para makatipid sa gastos sa gasolina. Ay malaking advantage kasi imagine kung gasoline yon, ang full tank almost 3,000 plus. Ayon sa Tourism Office ng Baguio City, kalahati ang nabawas sa mga turista sa lungsod ngayong Holy Week kumpara noong isang taon. It's really a challenge these days for many of our business enterprises, our tourism enterprises, in terms of the number of guests and tourist arrivals that we are observing right now. Hopefully, it can still improve. Ang mahinang dating ng mga turista, ramdam, maging ng mga pampublikong sasakyan dito sa Baguio. Dagdag mo pa yung mababang booking rate ng mga hotel. Katunayan, noong mga nakaraang taon, Lunes Santo pa lang ay nagkakaubusan na ng mga booking accommodation. Maya, nandito nga tayo ngayon sa bahagi ng Burnham Park kung saan nagkakaroon or merong night market or food park na tinatawag. Makikita ninyo yung mga kapatid natin na nagdadagsaan mula pa to alas 9 ng umaga. Alas 9 ng gabi. Pag umaga, parking lot to, pero kino-convert nila pag gabi na, mga bandang alas 7, wala nang mga sasakyan dito at nagbubukas na yung mga tent. So samot-saring mga pagkain yung ino-offer dyan na pinupuntahan nga ngayon ng ating mga kapatid. Pero ayon din sa mga nakausap natin kanina ng mga stall vendors dito, kumpara nung mga nakaraang taon, tila mas kakaunti nga daw talaga yung mga bumibisita sa ngayon. Kaya ang inaasahan nila sa mga susunod na araw daw, sana talaga magtuloy-tuloy yung pagdagsa ng mga bisita rito. Yan muna ang latest mula dito sa Baguio City. Balik sa'yo, Mayan. Tiyak na dyan ang diretsyo mo pagtapos ng live mo dyan sa food park na yan. Sana all. Maraming salamat. Ian Suyu. Mga kapatid, magbaon ng palangga sa init ngayong Semana Santa. Kanina nga, 47 degrees Celsius ang highest heat index o yung damang init sa Birac, Catanduanes. 42 degrees naman sa Dagupan, Pangasinan at Mambusaw, Capiz. Nasa 45 degrees Celsius naman ang heat index forecast bukas sa Birac. Paalala ng Pag-asa, iwasan ang pagbabad sa bilad ng araw para iwas heat cramps, exhaustion at heat stroke. Epekto pa rin ng ridge o dulo ng high pressure area ang mainit na panahon sa Luzon. Muli rin mararamdaman ang maalinsang easterly winds. Sa forecast ng Metro Weather, maaraw at mainit bukas sa halos buong Luzon at Kabisayaan. Posible namang ulan sa hapon sa ilang panig ng Mindanao dulot po ng mga thunderstorms. Showbiz tonight na tayo. Magbabalik sa stage ang Queen of Power Ballads na si Celine Dion. After 4 years, magkakaroon siya ng concert matapos ma-diagnose ng stiff person syndrome. Sa kanyang video message, sinabi niya bumubuti na ang kanyang kalusugan at nakakakanta na ulit. Magkakaroon si Celine ng series of shows sa Paris, France simula this September. Best birthday gift daw ng kanyang buhay ang pagkakataong humarap muli sa kanyang fans. Spotted together sina Dabarkads Maine Mendoza at asawang si Congressman Arjo Atayde sa gitna yan ng isyong hiwalayan. Shinare ng ina ni Arjo na si Sylvia Sanchez ang mga pictures sa social media. Anniversary celebration nito ng in-laws ni Maine. Bago yan, hindi nakita si Maine sa nagdaang family event ng Atayde family. Paliwanag ng pamilya, masama lang daw ang pakiramdam ni Maine.
Marami pa akong baong chika, kaya dyan lang kayo mga kapatid. Susunod, gasoline girl sa Cavite. Sinakal at pinagmumura ng nagpakargang motorista. Manager na nagbulsa umano ng 57 million pesos na kita ng gasolinahan sa Maynila, arestado. At Palasyo, may buwelta sa mga nagsasabing nakalimutan na raw ang issue sa flood control. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pool sa CCTV, ang dalawang lalaking sakay ng tricycle sa isang subdivision sa Lucena City sa Quezon. Tumigil sila sa tabi ng kalsada. Puntilan na pala nila ang nakaparadang motorsiklo. Nang mapansin na wala ng tao sa paligid, sabay nilang binuhat at nilagay sa sidecar ng tricycle ang motor. Pinaghahanap pa ang dalawang kawatan. Nang dahil lang sa pagpapaskan ng QR code sa cellphone, pinagmumura, tinulak at sinakal ng isang motorista ang isang babaeng gasoline attendant sa Bacoor, Cavite. Nasa frontline ang balita niya si News 5, Mr. Exclusive, Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV, makikitang nagpapakarga ang MPV na ito sa isang gasolinahan sa Bacoor, Cavite. Nang matapos ang pagpapakarga, agad daw nagbayad ang napag-alamang isang TNVS driver. Ayon sa gas station attendant na si Alias Sheng, binigyan niya ng 2 pesos per liter discount ang driver. Nang matapos ang transaksyon, makikitang kinakausapan ng gasoline attendant ang driver. Paalis na sana ang driver at kakargahan na rin ni Sheng ang sumunod na sasakyan. Pero huminto ang driver ng MPV, bumaba at sinugod si Sheng. Kita ang pananakal at pagtulak nito sa attendant. Ayon pa sa biktima, pinagmumura raw siya ng driver at binantaang papatayin. Nagsilapitan naman ang mga nakarinig sa komosyon. Ang dahilan daw ng driver, hindi raw pumayag ang attendant na ipasok ang kanyang katawan sa loob ng driver's side. Magpapascan daw sana ng QR code ang driver para sa kanyang points. Kaso, nakalagay daw sa holder ng sasakyan ang cellphone. Nakala ko okay na, nag-guide out po ako sa kanya. SOP po natin, hindi po pwedeng ipasok yung katawan ko sa loob ng sasakyan niya para iscan po iyon. Natapos lang ang pang-scan ng QR code na makiusap si Sheng sa driver na iabot na lang ang cellphone. Doon na po siya parang nagalit. Nasabi niya po, 10 taon na ako sa Grab driver, ikaw lang nagpagawa sa akin yan. Sabi, hindi mo ba kaya itutok? Bumaba siya, sabi niya sa akin, ikaw ayusin mo yung, sabi niya, salita mo ha. Tapos sabi ko, bakit po sir? Doon na po niya ako sinakal ng 2 beses po. Agad namang lumayas ang driver habang minumura ang biktima. Trauma raw ito para kay Sheng dahil paulit-ulit daw sa isip niya ang banta ng driver. Mabigyan naman po ng hustisya yung ginawa niya po sa akin. Kada may darating na mga customer na katulad ng sasakyan niya, parang kinakabahan na ako eh. Nilapit na rin ng News 5 sa Land Transportation Office ang insidente. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Kwentong gasolinahan pa rin, isang manager ang nabisong nagbulsa ng higit 50 million pesos na kita na pinagtatrabuhan niyang gas station sa Manila. Napansin kasi ng mga empleyado ang biglang pagyaman ni boss. Nagbabalik si Mr. Exclusive, Gary De Leon. Sa isang kondo sa Parañaque, nakunton at inaresto ng mga pulis Maynila ang babaeng ito na manager sa isang branch ng isang kilalang gasolinahan. Wanted ang babae sa kasong qualified theft. Nilimas umano ng babae ang aabot sa 57 million pesos na kita ng gasolinahan sa Taft Avenue. 1 taon na raw, ninanakawan ng babae ang pinagtatrabahuan niyang gasolinahan. Nabuko ang pagnanakaw nang ipa-audit ng gasolina ng benta. For example, 800,000 po yung kumbaga yung benta po sa loob ng isang araw. Ang dinideposit niya lang po ay 200,000. Pinipeke niya po yung deposit slip. Yun po yung sinasubmit sa amin, sa company po namin. Napansin din daw ng mga kasama niya na biglang naging magarbo ang pamumuhay ng babae. Nakatira ito sa kondo at nagkaroon ng sasakyan na hindi sapat kung ibabase sa kita niya bilang manager. Sinubukan daw ng babae na magtago pa pero wala siyang kawala sa mga pulis. Problemado naman ngayon ang employment agency na nag-hire sa babaeng manager. Sila kasi ngayon ang sinisingil ng gas company sa 57 million
na nadispalko ng suspect. Sinampahan na ang babae ng 60 counts ng qualified theft at falsification of documents. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Ngayong araw, opisyal na nagtapos ang operasyon ng Independent Commission on Infrastructure pero tila nalimutan na raw ng gobyerno ang flood control scandal. Sinagot naman yan ng palasyo. Nasa frontline, ang balitang yan si Camille Samonte. Sa loob ng kalahating taon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, nagkaroon ng 32 na pagdinig at 36 ang kanilang testigo. Resulta, 9 referrals sa Ombudsman at 65 na inirekomendang sampahan ng kaso. Hindi lang yan, nakipag-ugnayan din ng ICI sa DOJ para sa lookout bulletin laban sa 66 na personalidad. Bukod pa riyan, sa tulong ng Anti-Money Laundering Council, 6,692 bank accounts ang na-freeze at halos 24.7 billion pesos na assets ang nasamsam. Kasama rito ang mga sasakyan, properties, insurance, e-wallets at kahit air assets. Sa kabila niyan, mayroong mga nagsasabing tila nabaon na raw sa limot ang flood control scandal. Buwelta riyan ng Malacanang, Hoy, gising! Dahil alam po natin kung papaano po nagsumiti na po ang ICI ng kanilang report, di lamang po sa Ombudsman, kundi pati po sa DOJ. Wala pong natutulog pagdating po sa pag-iimbestiga sa flood control projects. Ito ay tanging paninira lamang sa gobyerno. Kanina, dumiretso si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa tanggapan ng ICI. Panawagan niya, ilabas ang buong ulat, pati transcripts ng mga pagdinig. Sa publiko, hindi lang ng gobyerno ang final report ng ICI, kung hindi, nananawagan po ako na isa publiko ng ICI ang transcript ng lahat ng mga sessions nila. Pero ayon sa DOJ, hindi ganun kadali. Paliwanag ni Justice Secretary Frederick Vida, kailangan timbangin ang transparency at case build-up. We do acknowledge that, right? Also, we need to balance it with the confidentiality of certain information related to us. Dagdag pa niya, ICI mismo ang magdedesisyon kung alin ang pwedeng i-release. Maaring tapos na ang trabaho ngayon ng ICI, pero ang laban kontra korupsyon, hindi pa. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Inireklamo ng isang performer sa Las Vegas si Taylor Swift dahil sa paggamit niya ng showgirl sa title ng kanyang album. Reklamong trademark infringement ang isinampa ni Maren Wade laban kay Swift. Ayon kay Wade, 2014 pa niya ginagamit ito bilang brand ng kanyang column at stage show na Confessions of a Showgirl. Posible raw kasing magdulot ito ng confusion. Hiling ngayon ni Wade na ipahinto ang paggamit ng showgirl title at humingi ng danyos. Nauna nang tinanggihan ng United States Patent and Trademark Office ang trademark application ni Swift. No-comment pa si Taylor at ang kanyang management. Susunod, pinag-uusapang joint oil and gas exploration kasama ang China, makakabuti nga ba sa Pilipinas? Silipin ng iba't ibang diskarte sa senakulo sa ilang panig ng bansa. At a concert ng My Chemical Romance sa bansa, may bago ng petsa, may additional seats pa. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Sa gitna ng problema sa langis, naniniwala ang ilang eksperto na dapat pag-isipang mabuti ang posibilidad ng joint oil and gas exploration ng Pilipinas at China. Hindi raw dapat isang tabi ang ating soberanya. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Giorno, Merymon Reyes. Ang Malacanang na mismo ang naniguro. Walang mawawala sa ating bansa sa posibilidad ng joint oil and gas exploration ng China at Pilipinas.
Kasunod ito ng anunsyo ng Beijing noong isang linggo tungkol sa umuusad na diskusyon ng dalawang bansa ukol dito. Gagawin ang posibleng joint exploration sa bahagi ng South China Sea na pinag-aagawan ng dalawang bansa. Sa isang forum, sinabi ni National Security Council Assistant Director General Cornelio Valencia na non-negotiable ang 2016 South China Sea arbitral ruling sa usapin ng posibleng joint exploration natin sa China. Ito ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration sa the Netherlands na kumikilala sa ilang bahagi ng South China Sea na pasok sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Ayon kay Valencia, dapat munang pag-usapan ng maigi ang teritoryo at soberanya ng Pilipinas kung papasukin ang joint exploration. As long as the discussions would not negate the gains that we have at the arbitral ruling, the gains that we have under UNCLOS, so any talks has to be based on this baseline. So it is very clear. It is a discussion and it will never undermine our sovereign rights and our territory. Para naman kay National Security Advisor Eduardo Año, importanteng ruta sa komersyo ang West Philippine Sea. Kaya dapat daw panghawakan lagi ng Pilipinas ang UNCLOS dahil dito napagtitibay ang relasyon ng bansa sa mga karating nito, lalo sa mga panahon ng mga agresibong aksyon mula sa ibang bansa. The crippling and far-reaching impacts of the closure of the Strait of Hormuz, which is in clear violation of UNCLOS, is an example. Hence, when we depend UNCLOS, we are also depending the integrity of this system. We are reinforcing the idea that rules matter, that agreements must be honored, and that disputes must be resolved peacefully. At sa gitna ng tensyon ng iba't ibang bansa sa Middle East man o sa West Philippine Sea, nananatili raw na matibay ang katayuan ng Pilipinas. I don't think we have a reason to be afraid because our assertion of our rights, standing up for our sovereignty and sovereign rights, is all in accordance with international law. Nagbabalita mula sa Frontline. Mobile journalist Marymon Reyes, News 5. Nagsisisi raw si Senator Amy Marcos dahil pinahamak daw niya si VP Sara Duterte. Sa isang Facebook video, sinabi niyang siya ang pumilit sa bise na maging running mate ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2022. Gayunpaman, umaasa pa rin daw si Senator Amy na ipaglalaban sila ni VP Sara. Hihingi rin siguro ako ng tawad dapat sa mga Duterte, higit sa lahat sa VP natin. Kay Inday Sara, pinahamak ko siya. Talagang naiisip ko na guilty ako. Sana nananahimik sa Davao yun. Mayor siya, walang kalaban-laban, walang hassle, walang gulo. Si Presidente, si Tatay Digong, nandito sana sa piling natin. Ang dami kong pagsisisi. Sa isang naunang video kahapon, nagsosorry naman si Senator Amy sa amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Hindi raw kasi niya nabantayan ng maigi ang kanyang kapatid din si Pangulong Bongbong. Lagi raw bilin ng kanilang ama sa kanya na bantayan si PBBM. Pero hindi niya raw ito nagawa dahil marami raw humaharang. Ang banat naman dyan ng palasyo, sino raw ba talaga ang hindi nabantayan ng magulang at hindi nabantayan ng kapatid? Ang dapat ihingi ko ng tawad sa tatay ko, ihingi ko ng tawad na hindi ko nagampanan. Yung utos niya, yung habilin niya, parating binibilin si Bongbong. Bantayan mo yung kapatid mo. Di ko nabantayan eh. Talagang pinilit ko. Kaya humihingi ako ng tawad. Di ko kinaya eh. Ang paghingi ng patawad, yung pang hindi pagbabantay sa kanyang kapatid, o ang paninira ng kapatid sa publiko. Mga kabataan ang nanguna sa tradisyonal na senakulo sa ilang bahagi ng bansa para sa Semana Santa. Nais raw nilang isapuso ang aral sa pagpapahirap kay Jesucristo. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Kasabay sa tugtog ng tambol, nagprosesyon ng grupo ng mga kabataang ito sa Barangay Santo Niño sa Quezon City. Di alintana ang mataas na sikat ng araw kung todo costume pa sila para sa inihandang senakulo o pagsasabuhay sa pagpapahirap kay Jesucristo. Ang kanilang entablado, ginawa na sa mismong kalsada palibot sa barangay. May katlong ulit mo rin siya yung pagkakaila. Pedro, tatanungin kita, sino ang taksil sa atin? Hindi ba't ikaw?
Pang-10 taon nang sumasali sa senakulo ni Jonel Peralta na siyang gumanap na Kristo. Panata na raw niya ito, pati ng paghihikayat sa ibang kabataan na sumali. Sa awa po ng Diyos, sinasapuso lang po nila yung bawat binibigay po namin na karakter sa kanila. Nagagampanan naman po nila ng mas magaling, mas mahusay. Aminado si Jonel, hindi madali maengganyo yung ibang kabataan na madalas nahihiya at busy sa ibang bagay. So alam naman po natin na mga kabataan, nasa 4 na sulok na kwarto lang yan, natawag ay cellphone. Kaya na-amaze ako ngayon, yung mga kabataan, they know the sacrifice ng Jesus natin. Sa Barangay Rosario sa Pasig, last minute nang inihahanda ang mga props at costume na gagamitin naman para sa malakihang kaling senakulo sa Biyernes Santo. Tinututukan din dito na mahikayat ang kabataan na hindi malimutan ng ganitong mga gawain tuwing Holy Week. Ang layunin ng aming samahan ay mailayo ang mga kabataan sa bisyo at ma-enhance po nila yung kanilang talent sa pag-arte. Ang grade 12 student na si Jen Marian ang gumaganap bilang Veronica. Aminado siyang excited lalo't first time niya mag-perform sa senakulo. Maganda po yung samahan, tsaka panata na rin po para kay Kristo. In full production naman ang senakulo sa Malolos, Bulacan. 7 gabi itong ginagawa bago mag-Biyernes Santo, tampok ang iba't ibang barangay sa lungsod. Suportado ito ng lokal na pamahalaan, lalo't gusto nilang maipasa ang mga tradisyon tuwing Semana Santa, lalo sa kabataan. Lumaki tayo na pag Semana Santa nakahinto lahat eh. Nag-aayuno, nagre-reflect ang mga tao. Ngayon, ito uli yung siguro paraan na ibalik natin ito na ganitong may panahon ng krisis. Wala namang imposible sa panalangin at dasal. Walang imposible sa pananampalataya. Nauna nang sinabi ng simbahan, hindi obligado ang pagsasagawa ng senakulo, pabasa at iba pang kaparehong gawain tuwing Semana Santa. Pero hinihikayat nilang lahat, lalo na kung makakatulong naman ito para sa kanilang pananampalataya. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Abangan, tatay sa Quezon Province nag-uumapaw sa tuwa ng masuot ang mga nakuhang medal ng anak. At concert ng My Chemical Romance sa Philippine Arena tuloy na sa November 14. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Na-move ang concert sa Pilipinas ng American rock band na My Chemical Romance. Sa anunsyo ng Pulp Live World, sa November 14 na gaganapin ang kanilang Southeast Asia Tour sa Philippine Arena. Ang good news naman ay nagdagdag sila ng more seats para mas maraming fans ang makapunta. Sa April 25 naman dapat ang concert. Pero inurong ito dahil sa hindi inaasahang pangyayari ayon sa Pulp. Sa May 12 naman na mabibili ang tickets para sa additional seats. At yan ang hottest and latest sa Frontline Showbiz tonight. Ako po si Johnny Alipon. Happy Tuesday mga kapatid! At para sa ating babakang pamag-good night. Sorry. Sorry. Graduation season ngayon, kaya maraming magulang ang proud sa kanilang mga anak. Kasi po si Bok may kinikwento. Nakakaya ko to. Pero sa Timonan, Quezon, mas proud daw ang anak dahil sa sakripisyo ng kanyang ama. Matamis ng ngiti ang natanggap ng grade 12 student mula sa kanyang ama matapos niyang isot dito ang nakuha niya mga medalya sa kanyang graduation. Pero kung proud ang amang si Tatay Renate, mas proud daw sa kanya ang anak niyang si Rico. Ayon kay Rico, kahit PWD ang ama ay naglalako siya ng paninda para itaguyod ang kanilang pamilya. Sabi ni Rico, daig pa niya ang nanalo sa loto, higit kasi sa mga medalya. Ang pinakamahalagang award daw na nakuha niya ay ang kanyang ama at lolo na nagturo sa kanya ng tunay na halaga ng buhay. Congrats sa inyo, Rico and Tatay Reynante. Talaga natutuwa ka sa kwento, ah. Hindi. Si Bok mo kasi may kinikwento bago kami nagbasa kaya
Naiiyak na ako sa Alam nyo, dapat ikwento nyo yan. Kasi hindi kami makarinig. Ako muna. Hindi pwede. Pero true story yun. Okay. Oy, pero alam mo, kaka-crisis natin sa langis, nakakalimutan natin na season nga pala ng graduation din talaga. Siya mga moving up. So, congrats po sa inyo. Pati yung mga kinder, nakakatawa. Daming mga medal. Oh, yes? Nung bata ko lang ganun. Ang meron lang namin pag... Wala kang medal, pero merong, for sure, merong graduation. Hindi. Grade 6 lang ang graduation. Walang moving up. Pasado ko, hindi. Yun lang yun. Meron naman, sir. Anong dekada ba kayo? Ako 84 ako pinanganak. Well, I'm 92. Wow. Hiyang-hiya tayo sa Pero wala akong medal. Okay lang naman. Okay lang naman yun sa parents ko as long as makagraduate. Yun ang importante dahil again, education ang tanging mapapamana ng ating mga magulang sa atin. Beauty queen. Yes. At hindi mo pwedeng sabihin parang beauty queen kasi beauty queen talaga. Okay, very good ka dyan, John. Wala lang. May nasabi pa ako. No? Overtime na tayo. Okay, Goodbye na tayo. Ito po, 45 minuto pag-imas malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kapalit sa Baltaan sa Public Service. Ako po si Mayan Las Bañas Oraseo. Ako na po si Edwin Gao, walang iwanan sa Frontline Tonight.